daw. Kaya batang ito para lang daw sa mga matatapang. Ang bundok kasi pinaniniwala ang binabantayan ng mga diwata. Ito ang Mount Pandadagsaan. Naririnig ko sa mga matatanda na mga mandaya, mayroon raw mga punong kahoy na kamandag na nakakalaking amoy. Kapag nabulabog daw ang mga diwata bilang ganti, nagpapaulan sila. Sa kabila ng mga kwentong ito, si Nanding naglakas loob na akyatin ang bundok kasama ang kanyang kaibigan. Ng mga ayos dito, sigurado mayroon doon. Nandyan yung kahoy na kamandag. Pero ang tumambat sa kanila, isang bahagi ng bundok na para raw nasa ibang mundo. Talagang napakakapal na lubot. Parang ayaw na namin bumalik. Anila, ang ibang nagtangkang kuna ng bundok, misteryosong hindi raw na-record ang video o litrato. Pero matapos mabalitaan ng lokal na pamahalaan ang mahiwagang kagubatan, umakyat din sila. At nalitratuhan nila ito, ang mga puno, balot ng lumot. Kaya naman ito tinawag na Mossy Forest ng Mount Pandadagsaan. Kam na. Kam. Ang nangangalaga ng bundok, ang tribo ng Mandaya. Importante yung Mount Pandadagsaan dahil sakripisyo yan. Pag pumunta rin yung mga ninuno namin dyan, parang masigla yung mga katawan nila. At kahit ang mga miyembro ng tribo, takot daw na pasukin ito. Sinasabi sa amin ay huwag kayong tumingin dyan. Huwag kayong magturo dyan. Gayunman, nung kumalat ang litrato kung gaano kaganda ang bundok, may ilan ng mga mountaineer na naglakas loob na umakyat dito. Hindi ko alam kung gano'n siya kahirap o gano'n ang ma-encounter namin doon. Ayoko nang bumalik. Kaya ang Mossy Forest, binansaganding Mount Tagam, salitang Bisaya na ang ibig sabihin, natuto na at hindi na uulit pa. Subalit noong taong 2012, matapos kasama sa mga binayo ng Bagyong Pablo, ang Mount Pandadagsaan ipinasara at ipinagbawal na ang pag-akyat dito. May mga landslide, kailangan pa na i-establish muli na ma-stabilize yung place kasi ang ating limited is yung safety. Pero makalipas ang 7 taon, muli at ang ating programa ang kauna-unahang investigative na pinahintulutan ng masilayan at ganda ng mystikal sa bundok. Papapulan din kaya ng sinasabi nilang diwata ang ating team. Maaga pa lang, tumulak na sila. Kasama ang staff ng munisipyo ng New Bataan, ang Philippine Army at ang DENR papuntang jump-off area ang Campo 1 sa Barangay Anda para simulan ang mahaba-habang trek. Ang unang challenge, ang 1.5 kilometer river trek sa Mayo River. Ilang minuto pa lang ang nakalipas, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Mahiwatig kaya ito ng diwata ng bundok. Dahil sa ulan, naging mabilang at maputik ang trail. Kailangang sumuot sa ilalim ng mga natumbang puno, dumaan sa pampang at mag-rappel. Ang mga tiga-DENR, patigil-tigil para ma-record nila ang kanilang mga obserbasyon sa lugar. Sa next excavation, meron tayong indicator species threat. Wala naman tayong threat dito kasi undescribed naman siya. Makalipas ang mahigit 9 na oras na lakaran. Narating din ng grupo ang Camp 1 kung saan sila magpapalipas ng gabi.